Tayong mga Pilipino, mga tol, lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno o yung mga nanungkulan, no, sa ating gobyerno, mga dating general pa, ang dapat nangunguna, mga tol, para lingapin o pagsamasamahin ang ating mga kababayan, ang ating bansa Pilipino na magkaisa, no, laban, mga kapatid, ngayon sa hinaharap nating mga sigalot, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng ating teritoryo o ng ating soberanya. Kaya nakakalungkot isipin, mga tol, di ba, na merong mga ilang retiradong general, hindi pinangalanan, mga tol, no, dito sa balitang ito. Pero eto ngayon ang sinasagot ng AFP. At sila nga ay umaalma, mga tol, tulad na lamang ng panonoorin natin ngayon. Ayan, no, Armed Forces of the Philippines umalma sa pahayag ng retiradong general, mga tol. Hindi pinangalanan na, siguro isa lang to. Kaugnay ng posisyon ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Ang nakalagay nga rito, mga katol, ay tinatawag tayong mouthpiece, mga kapatid, o yung tagapagsalita o kumbaga parang nag-aabogado sa ibang bansa, mga kapatid, no? Sabi rito sa report mula rito sa UNTV News, kinontra ng Armed Forces of the Philippines ang mga pahayag ng isang retiradong general na umano'y ginagamit lamang ang Pilipinas sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Nilinaw ng AFP na hindi ito tumatayong tagapagsalita ng Estados Unidos o yung mouthpiece na kung tawagin nila, no, at hindi kailanman magpapagamit sa sinumang dayuhan makapangyarihan. Lagi nating pinag-uusapan to, mga tol. Lagi nating nililinaw to for the sake ng kapakanan, mga tol, ng ating syempre mga mamamayan na hindi aware, no, sa mga nangyayaring sigalot dito sa West Philippine Sea. At ang minsan pumapasok sa isipan nila, hindi naman natin away yan kasi ganun yung naririnig nila sa mga sinusuportahan nila mga politiko Hindi naman natin away yan Nadadamay lang tayo sa away ng mga malalaking bansa o di ba? Totoo naman na yun ang naririnig natin, mga tol, lalong-lalo na yung mga pro-China. Diba? Hindi daw natin away yan, hindi daw natin problema yan, napapagamit lang daw tayo. Na hindi nila minimension, mga tol, na ang nangyayari dito sa West Philippine Sea ay paglalaban natin o pakikipaglaban natin sa ating karapatan, sa ating soberanya na inaangkin ng China. Walang kinalaman doon ng kahit na sino mang bansa. Bagkos napapakinabangan pa nga natin yung puwersa nila Diba? Kasi kung tayo lang, mga tol, Pilipinas, wala. Baka ibali-balibag lang tayo dyan. Tingnan nyo nitong nakaraan, Philippines and US Maritime Cooperation. Diba? Tayo lang bukod tanging nilapitan. Bakit? Tayo lang ang kaya nila So ngayon, mga kapatid, bago natin pag-usapan to, syempre wag niyong kalimutan mag-subscribe. Click niyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre, mga kapatid, kung ikaw ay isang tunay na Pilipino at ikaw ay isang pro-Philippines, mga kapatid, pwede ka magbigay ng komento sa ibaba kung ano ang masasabay mo rito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin natin tong balita. On being turned into another Ukraine. These statements are defeatist and alarmist. Defeatist, mga kapatid, sa madaling salita, ang ibig sabihin nun ay parang tinatanggap mo na agad yung pagkatalo mo. Tinatanggap mo na sakupin ka na ng bansa, mga tol, at hindi ka na makikipaglaban pa. Defeatist, mga tol. No, para saan pa yung awit natin, 'di ba? Mamatay ng dahil sa iyo, may mga ganyan pa tayo sa lupang hinirang Sa manguusig, di ka pa sisiil, 'di ba? May mga ganun-ganun pa tayo Ngayon, kung katatanggapin na lamang natin na wala, sinasakop tayo ng China, yaan na natin, 'di ba? They send a wrong message, especially to the Filipino people and even to the former men and women of the armed forces who served under these retired senior officers. Hindi nagustuhan ng sandataang lakas ng Pilipinas ang mga pahayag ng isang retiradong opisyal na umano'y tila kumakampi sa naratibo ng China. Sakit nun, mga tol. At binabaliktad ang paninindigan ng pamahalaan sa West Philippine Sea.
Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa issue ng West Philippine Sea, hindi papayag ang Armed Forces of the Philippines na gawing pawn o tau-tauhan ng Pilipinas sa tensyon sa pagitan ng US at China. Imagine nyo, no, ganun ang tingin nila sa Pilipinas. Pilipino pa man din yun mga tol. Di natin alam kung sino yung tinutukoy dito ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. Di natin kilala kung sino yung tinutukoy niyang retiradong general. Pero sige, wag natin pag-usapan yung retiradong general na yun. Pag-usapan na lamang natin tayo bilang mga Pilipino, ikaw bilang isang Pilipino, ganun din ba ang tingin mo sa ating bansa, sa ating mga sundalo na tayo'y ginagawa lang pon sa chess, 'di ba? Pon o ginagawa lang tayong tau-tauhan ng Amerika, mga kapatid. Hindi nyo ba alam kung ano ang nangyayari dito sa West Philippine Sea? Mula nung 2012 mga tol, sinakop ng China itong Baho de Masinloc na dating traditional fishing ground yan ng mga bansa. Vietnam, China, Pilipinas, malaya tayong nakakapangisda dyan mga tol. Pero mula nung sinakop nila yan, hindi na sila nagpapasok ng ibang bansa dyan mga tol. Kahit yung Pilipinas mga kapatid na napakalapit lang sa atin yan at nasa loob pa nga yan mismo ng exclusive economic zone natin, hindi tayo makalapit dyan. Hindi makapangisda dyan ang ating mga mangingisda. Lumalapit pa lang sila, pinagtatabuyan na sila mga tol. Makatwiran ba yon? Sa mismong karagatan natin, mismong bakuran natin, inaalisan tayo ng karapatan. Yun ba mga kapatid ay may kinalaman sa Amerika? Di ba ang ipinaglalaban lang naman natin dito yung karapatan natin, kaya nga tayo nagsampa ng kaso doon sa Permanent Court of Arbitration di ba? At nanalo tayo doon 2016. At yung papel na yon mga tol, yung arbitral award na ating iginigiit, di ba? Yung winawagayway natin na itinuturing nilang basurang papel mga kapatid, no? Yun yung ating ipinaglalaban at walang kinalaman doon ng Amerika. Bakit? Kasi mga kapatid, ang pinaglalaban natin dito yung dagat natin yung karapatan natin, yung kalayaan nating makapaglayag nang walang nanghaharang, walang bumabangga, walang nagtataboy, walang nagwa-water cannon. Ngayon, bakit sasabihin ng iba na tayo'y tau-tauhan lang ng Amerika at hindi daw natin away yan, away ng Amerika at ng China yan? Wala naman tayong problema sa away nila yan. Problema natin yung karapatan natin dito sa dagat. O ngayon mga tol, anong naratibo ang nasa isip mo? Comment ka nga sa ibaba kung isa ka rin ba sa mga pro-China? Let this be very clear first and foremost. We are a sovereign state. We have our national interest. National interest natin mga tol. Meron tayong sariling interest at yun na nga, no? Tinalakay ko na kanina. All the actions of the armed forces are in furtherance of this national interest. We will not fight for the interest of another country. Tama. Nor will we be dictated by them. Hindi tayo nakikipaglaban para sa interest ng ibang bansa. Anong interest ng Amerika dito sa West Philippine Sea? Hindi naman mga fisherman nila ang nangingisda dyan. Mga Filipino fisherman, mga kapatid, ang nangingisda dyan. Diba? Yung mga nahuhuling isda dyan, hindi naman Amerikano ang kumakain, hindi naman natin dinadala sa Amerika yan. Yung mga maliliit na mangingisda, mga tol, hanap buhay nila yan. So kaninong interest yan? Diba? Ngayon, kung ikaw, iniisip mo pa rin na kaya lang may Coast Guard dyan, kaya lang may mga mangingisda dyan kasi inuutos ng Amerika, napakalaki mong napakalaki mong ewan ko sa'yo, diba? Standing up for our rights does not mean being subservient to the interest of another country. Tama. Aniya ang panalo ng Pilipinas laban sa China sa Permanent Court of Arbitration o PCA noong 2016 ay higit sa isang papel dahil nakabatay ito sa International Court. Iginiit ng AFP na ang kampanya para ipaglaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea ay hindi pagsunod sa interes ng iba. Tama naman mga tol. Imagine nyo, yung kumpanya ng ating gobyerno, igiit yung ating karapatan, yung tipong magkaroon tayo ng freedom of navigation. Kasi mga tol, yun yung problema natin, number one, yung freedom of navigation.
Tayo'y naglalayag lang, yung ating mga barko, naglalayag, nagsasagawa ng mga maritime activity, nire-radio challenge tayo, nagsasagawa ng paglipad para sa maritime domain awareness, nagpapalipad agad ang China ng mga jet fighter nila na akala mo naman talaga didigmain na tayo, bigla silang magpapakawala ng mga flare na delikado kasi kapag yan ay tumama sa propeller ng ating mga eroplano, pwedeng ikapahamak ng mga piloto. Imagine nyo yung ginagawa nila mga tol. Again, anong kinalaman ng Amerika doon? Kung ipagpipilitan pa rin nila na ginagawa lang natin yung ginagawa natin dito sa West Philippine Sea dahil inuutos ng Amerika, ano yung ibig sabihin nun? Walang sariling utak ang mga Pilipino, walang sariling utak itong mga mangingisda at kaya lang sila nangingisda dyan kasi utos ng Amerika. O mangisda kayo dyan. Kailangan pa bang iutos ng Amerika kung paano ka mabubuhay, lalong-lalo na kung pinanganak ka, yan na talaga yun na kinamulatan mong kabuhayan, panguhuli ng isda. Mula sa lolo ng lolo mo, mga tatay mo, nangingisda na. Ikaw, diyan ka na rin lumaki, syempre mangingisda ka na rin. Ang problema, pinapalayas ka nung China kasi inaangkin nila yung mga dagat. O, yun ba ay ano pa rin, may kinalaman pa rin ba ang Amerika dyan? Kaya kung meron mga Pilipino, mga tol, na naniniwala doon sa mga ganong naratibo, ewan ko talaga sa inyo, hindi ko maintindihan kung anong klaseng utak meron kayo eh. Kundi para sa kinabukasan ng mga Pilipino. We won on paper. The 2016 Arbitral Tribunal ruling is more than just a paper victory. Tama. O isa pa, yung mga langis, yung mga gas, di ba? Yun ba ay utos din ng Amerika na ating kuhanin o na ating explore? Amerika ba ang makikinabang ng mga gas exploration dyan? Di ba Pilipinas din ang makikinabang kung sakasakaling makapag-explore tayo ng gas dyan? Makuha natin yung mga bari-bariles ng langis na nandiyan dyan sa ilalim ng West Philippine Sea? Gobyerno ba ng Amerika ang kikita doon? Di ba Pilipinas din naman? So paanong sasabihin nila na interest ng Amerika at hindi interest ng Pilipinas yan, di ba? Kaya talaga mga tol, itong ginagawa nating reaction video, nire-reactionan natin at nagbibigay tayo ng komento sa mga balita para at least mga kapatid ko, sino man yung mga Pilipinong nakakapanood sa atin, syempre dapat maging open-minded din sila, di ba? We stood up to the Chinese Communist Party. We stood firm for international law, for freedom of navigation, for our sovereignty and sovereign rights. We stood firm for the future of this country and the future generation of Filipinos. Para sa mga susunod pang henerasyon. Misleading aniya ang pahayag ng general na ginagamit lamang umano ang Pilipinas bilang launching pad para sa mga missile ng ibang bansa. Ang totoo, nakakalungkot talaga. Galing pa mismo sa isang retiradong general yung ganong klaseng kaisipan. At maaaring matulad pa tayo sa Ukraine. Your armed forces Kung matutulad tayo sa Ukraine dahil sa pakikipaglaban natin sa ating karapatan, di ba nangyari na sa atin ng maraming beses mga tol, sinakop tayo ng mga dayuhan, di ba? Tumindig naman yung mga bayani natin, tumindig yung mga gerilla natin. Kaya nga tayo may mga sundalo di ba? Para kung sakasakaling merong gustong sumupil sa atin, meron tayong mga tagapagtanggol, anong gagawin natin? Retiradong general pa man din di ba? has every desire to ensure the integrity of the national territory. We have every desire to protect our sovereignty and our sovereign rights. It is a misleading statement to say that we are being turned into another Ukraine. We are not Nakakalungkot. preparing the armed forces for offense. We are preparing the armed forces to defend what is legally and rightfully the Filipinos. For defense, di ba? Pagtatanggol lang natin yung ating sarili. Kaya nga tayo may sundalo di ba? Kaya nga tayo may mga kapulisan. Inaasahan anya sana nila na maging responsable sa kanilang mga binibitiwang pahayag ang mga retiradong general. Hindi lamang sa panahon ng serbisyo ang pagiging makabayan, kundi hanggang sa kanilang pagreretiro. Kaya nga naging general di ba? Kasi nakipaglaban yan para sa bayan. Pinuwis niya yung kanya sariling buhay, ang daan niyang ibigay para sa ating bayan. Diba? So retirado na siya ngayon, wala na siya sa serbisyo siguro dahil sa edad na rin.
Pero dapat mga tol, ano pa rin siya eh. Kumbaga, karespe-respeto pa rin yung kanyang paninindigan. Dapat yung pagmamahal niya sa bansa, ano pa rin, matibay pa rin. Giit ng AFP, suportado nila ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang intensyon ang pamahalaan na atakihin ang alinmang bansa. Sa kanyang Facebook page, sinagot ni Retired General Romeo Pocis ang pahayag ni Rear Admiral Trinidad. Aniya, ang kaniyang babala ay hindi kahinaan kundi forensic foresight o matalinong pagtanaw sa hinaharap. Nanindigan itong ang pagtatanong at pag-iingat ang So ito pala yun. Ang pangalan, Romeo V. Pocis. Ito ipinost ng ng UNTV. Response, sumagot siya doon sa sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad. A response to those who label me defeatist, alarmist, or worse, a traitor. In yesterday's press conference at Camp Aguinaldo, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Navy spokesperson for the West Philippine Sea, called me many things. A defeatist, an alarmist, and worse, implied that I was betraying my country. Sabing ganon mga tol. Let me be very clear. I love the Philippines, sabi niya ganon, 100 times more than Admiral Trinidad and those who are quick to hurt insults simply for raising hard truths. I served this country with honor, sabing ganon. I continue to serve it with my voice, and I will never apologize for putting the lives and future of Filipinos above geopolitical theatrics. We are living in dangerous times. There is a real and present risk that the Philippines may be drawn into a larger power struggle between China and the United States. That's not defeatism. That's called strategic foresight, something our tactically minded generals and admirals seem to severely lack. Wala daw ganun mga tol yung ibang general. Something our tactically minded generals and admirals seem to severely lack. It is also the kind of critical thinking we should demand from our leaders both in and out of uniform mga tol. Sige, pasimplihin na lang natin mga tol. Hindi mo kailangan maging general, isa kang simpleng Pilipino. Ganito na lang mga tol, no? Halimbawa na lamang, dalin ulit natin sa maliit na komunidad. Maliit na komunidad, dalin na lang natin. Merong isang siga doon sa inyong barangay. Diba? Merong isang siga doon sa inyong barangay. Kaaway niya, isang siga din mga tol. Pareho silang siga. Ngayon, ang nangyayari, etong sigang ito, mahilig siyang mga agaw ng mga lupain. Lagi niya sinasabi na akin yan, akin yan, akin yan, akin yan, akin yan. May ganyan, di ba? Katulad na lamang ng China, akin yan, akin yan. Ikaw, wala kang pakialam sa away nilang dalawa. Ang sa iyo, mga tol, kasi pati yung lupain mo nadadamay doon sa inaangkin niya. Di ba? Wala kang pakialam doon sa away ninyo. Ayaw mo nga makialam doon sa away nilang dalawa. Wala kang pakialam doon. Ang sayo lang, mga tol, gusto mong wag kang madamay at gusto mong hayaan kang mabuhay ng mapayapa. Makapag-tanim ka, makapag-hardening ka doon sa gardening ka doon sa iyong bakuran. Ngayon, inaangkin yung bakuran mo mga tol nitong sigang to. 'Di ba? Ngayon, ikaw ba mga kapatid, no? Kung ikaw nalalagay sa ganong sitwasyon, hayaan mo na lang ba? Kunin mo na yan para hindi na ako madamay sa away ninyo. Kunin mo na yan. Ganon na lang ba yun mga tol? Pinag-uusapan lang na natin dito, barangay lang dito, bansa to mga tol Milyon-milyong mga Pilipino mga tol ang dapat umaasa rin dito sa West Philippine Sea o dito sa ating karagatan. Hindi lang yung mga nabubuhay ngayon pati yung mga susunod pang henerasyon. Ang kailangan nating gawin mga tol, dahil tayo isang bansa rin, kailangan kumuha tayo ng ating puwersa.
Kailangan makipag-alyansa tayo sa mga mas malalaking puwersa. Hindi para manggulo, kundi para deterrence at hindi na sila manggulo. Kasi mga tol, yung mga siga kapag nakikita nila na mas marami ang nagsasama-sama kahit puro maliliit pa yan pero kung mas marami sila, hindi na makakapagyabang yan kasi alam nila mapagtutulungan sila, makukulata sila. Yun naman talaga ang realidad ng buhay mga tol eh. Diba? sa bayan at hindi kataksilan. Ryan Lacanlal. Alright mga tol, bilang mga Pilipino, ano ang masasabi mo dito na lamang sa video na panood natin? Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang iyong komento? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.